wonder of your name. Heaven is open, death is broken, and the glory forever is yours. Nothing can overcome the power of your name. King above kings, all the universe will sing. Naalala ko when I was in Indonesia, Batab, nung kami po ay nagpupuri sa Panginoong Diyos, sabi po ng isang pastor, akala ko hindi na ako mag-preach because God is already here. He's already here. And as we are worshiping and praising to God, I felt in my spirit that the message is already finished. Amen. Hallelujah. Religious mindset and spirit made us stuck in the programs of the church. But if we really understand the substance and the spirit behind the church, we won't mind whether we are doing praise or worship, we are listening to the word, we don't mind with the program prepared for us, because it is more important to have Him, His presence to be with us. Amen? Unless we know how to break forth in the Spirit, we cannot break through in the natural. Ang mga taong mahiyain at lagi nilang sasabihin sa sarili nila na ito na ako, mahiyain ako, and I cannot worship God. People of the Lord, go back to the book of Revelation. Ang sabi diyan, myriads and thousands of angels, tens and thousands are worshiping God. Hindi po ganon katahimik ang langit. At kung ikaw po ay mahiyain at tatayuan mo yung ugali na pagiging mahiyain, baka hindi ka makatagal pagdating sa langit. True or not? Baka maingayan ka. Amen? Sapagkat kung saan ka sanay, doon ka laging maglalagi. Kung ikaw ay tao na ang laging gusto mo tahimik, ay ayawan mo ang maingay. Amen? Our God, the God whom we serve, is loud God. Do you believe na ang Diyos na sinasamba mo ay maingay? May 3 naniniwala at 4 yung iba. Kasi ang gusto lang nila sa kanilang Diyos, mapagmahal, merciful, mahinahon. Amen. Kaya nga nung nagsalita ang Diyos, sabi niya kay Moses, dalhin mo ang mga anak ko sa paanan ng bundok, ako'y magsasalita sa kanila. Hindi sila sanay sa maingay na Diyos. Ang narinig nila ay kulog at kidlat. Anong ginawa nila? Gumawa sila ng Diyos na hindi nagsasalita. Amen. At malinaw na sinabi ng salita ng Panginoon, kung sino ang Diyos na sinasamba mo, ikaw ay magiging katulad niya. Alright. Para hindi nyo nahuli. It's very clear in the Bible, it says, kung sino ang Diyos na sinasamba mo, ikaw ay magiging katulad niya. Amen? Nakakita ka ba ng ribultong gumalaw ang bibig? Nakakita ka ba ng ribultong gumalaw po ang bibig? Kaya po sa loob ng sambahan, pag sabi mo hallelujah, sumigaw ka at sabi mong hallelujah. Huwag kang Pag sinabing pray in tongues, huwag kang mag-pray na.
Sino ba ang Diyos na sinasamba mo? We are created in the likeness and the image of God. Amen. People of the Lord, ang tao unang nagkasala sa bibig. Diyan din tayo unang ilinigtas ng Diyos. God knows the importance and the power of your mouth. That's why as we study about authority, there is something in that authority that empower the grace that God has given us. But we should understand, in order for us to operate in authority, number one, you need to be aware of it. Kaya po napakahalaga nang tayo po ay laging nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, for us to understand every law, every principle, every guidance of God in order for us to activate heaven here on earth. I will give you the keys of the kingdom. Whatever you bound on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loose on heaven. People of the Lord, keys give us the authority, freedom to activate heaven here on earth. Pero po ang ginawa ng marami, puro panalangin lang. Dahil nga in prayer, sabi po, they are loosing and binding here on earth. But I do believe keys and principles are more than prayers. True or not? Kaya nga po, ang prayer is more than crying. Pakiramdam natin, pag tayo nananalangin at tulo na yung uhog at luha, the more that God will respond to us. Amen? That's how we perceive in prayer. That's why every time that we have something or we need something, we kneel to the Lord, we cry out to God, and we forget what the Lord has given us. All authority has already given to me, therefore go and make disciples to the nation. I will give you the keys of the kingdom so that whatever I created you, the design that I have for you, Genesis 1:26, you will be able to rule over all the dominion. Sabi ng Panginoong Diyos, you can do greater things that I did. Masigit ang kaya mong gawin. If we only understand the principle of God, hindi lang po salvation ang binigay ng Diyos sa buhay natin. God has given us the authority of the kingdom. Amen. Do you know that even prayer is not a religious word? What is prayer in Hebrew or in Greek? Prayer means petition. At yan po ay ginagamit sa legal. Amen? Pag nasa legal place ka, kailan ginagamit ang petition? When there's a government and when there's a citizen. You cannot petition yourself in a place or in a country na wala kang rights. Amen? And you cannot petition something to a country that there's no existing government. That's why when Jesus comes, He's telling us the kingdom, the government of God is at hand. The government of heaven is now here on earth. And you, being the Son of God, through the Lord Jesus Christ, you are now the citizens of the kingdom. And because you are the citizens of the kingdom, your prayer is a way for you to petition God's promise for you. Amen? Pag dumating ka po sa court, sa room of court, at my judge, ikaw ang nandoon, you are asking your petition, you cannot just say anything out of nothing. Pag ikaw ay nagpipetition, dapat alam mo yung constitutional rights mo. Amen? Alam mo dapat yung constitutional rights mo.
Kung hindi mo alam yung constitutional rights mo, there's nothing for you to petition in front of the judge. Amen. First thing. Second, pag ikaw po ay kriminal or isang tao ay kriminal, walang karapatang mag-petition yan dahil pagharap pa lang sa korte niyan, ikukulong na siya. When you are aware of your given and inert authority, even your prayer will change. Lord, you have created me unique. You have created me wonderfully. You have given me this body. Now I feel sick. Father, I cannot operate according to your will if this body will not work fine. Therefore, I pray, Lord, I petition, heal my body. Amen. What is the promise of God for you? Lord, right now, I've been suffering. Nagkukulang ako, Panginoong Diyos. Financially, there's a struggle, but yet you have said in your word, you have come not just to give life, you have come to give it to the fullest. Lord, my life is not to the fullest right now. I pray, oh Father, connect me and give me the wisdom I need, the understanding I need in order to embrace that promise of fullness upon my life. Lord, here are my children. I am bringing to you my children to mentor them. You have said in your words, you will teach them that they may have great peace. Lord, therefore, I will position my children into your presence. Activate your promise upon their life. That is how we pray. Kaya ang isang taong walang alam sa salita ng Diyos, wala kang kapangyarihang manalangin. Nawawala yung kapangyarihang manalangin. Because every time that we come to God, you will always ask what you want. You will always ask what you need. Amen. That's why God is always reminding us, go back to the law. Meditate day and night until you carefully follow everything that is written on it. Amen. At pag yan ay nasunod mo, hallelujah, sabi ng Diyos, blessing will overtake us. You know why most of the Nobel Prize winners are coming from Israel? For one reason. At their young age of their children, tinuruan na po sila na magbasa, mag-aral ng Torah. At the age of 13, 10 to around 13, ini-exercise na po nila ang salita ng Diyos. At hindi lang po sila tinuturuan. Alam niyo po, ang pagtuturo, actual and practical. Sabi ng salita ng Diyos, your word is like honey to my lips. Your words are light to my path. Ang gagawin sa kanila, tatakpan, dadalhin sa pinakamadilim na lugar, magdadala daw ng kandila at sasabihin ng magulang, this is like the word of God. So bata pa lang, nauunawaan na nila ano po ang ginagawa ng salita ng Diyos sa buhay po nila. Ang kabataan ngayon, instead na word of God ang pinagbabaran, ano po ang ginagawa? Puro na lang cellphone. What will you expect to a child na walang alam sa salita ng Diyos, wala sa presensya ng Diyos, and you want to change him? That's foolishness. You cannot change someone or somebody without bringing or positioning him in the presence of God. Kahit gaano ka pa manalangin dyan, mag-struggle ka lang. You will struggle. So do not be hypocrite to fool yourself expecting someone to change who doesn't know Christ. Transformation comes first
when they receive Christ in their life. And after receiving Christ, position them in a place where God can mentor them. How? Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Do not just pray. Do not be so religious na lahat na lang po pinanalangin. Hindi ko sinasabi na wag na tayong manalangin. Prayer is very powerful tools that God has given us. Amen? Kahit po may toolbox ka, kung hindi mo alam gamitin yan, useless. Amen. Minus and plus pa lang, hindi mo na alam. Paano mo tatanggalin yung screw? Turn out. Do you know that the Bible is like a toolbox? Na maraming tools na nandiyan for you to be able to activate in times of needs. Amen? So, authority will come the moment that we understand and we become aware of what kind of authority that God has given us. Amen? Secure that authority. Secure it. Number 2, you have to activate such authority in life. How to activate the authority? Secure God's presence. Secure God's presence. And the moment that you secure God's presence, vision will come to you. Amen? A person who has a vision is a person who is passionate. Passionate yan. Hindi nakakaramdam ng pagod yan. Hindi nakakaramdam ng antok yan. Amen. Kahit maghapong nakikinig ng salita ng Diyos, hindi po tinatamaan ng pesting manok yan. Amen. Hindi po makakaranas ng panghihina yan. Bumagyo man, umulan man, na kay Lord yan. Kasi very passionate siya. Amen? Very passionate siya. Remember Paul? Somebody has saw a vision that he will be persecuted in Jerusalem. Pero anong sabi ni Paul? Mamatay at mabuhay, parehas lang. Kung ikaw pinakitaan ka, Ate Camille, pagpunta mo sa lugar na yan, ipipersecute ka. Anong mararamdaman mo? Mananalangin ka, Lord, baka mali yung vision. Kay Paul, ang sabi ng isang propeta, ang may-ari ng belt nito, pagpunta sa Jerusalem, siya ay ipe-persecute. Kay Paul yun. Baka kung ikaw po yun, hindi akin yan, ibang size ng belt ko. Makinig po kayo dito. Alam niyo po, si Kuya Lemuel, nung malaman niya na mayroon siyang tournament today, Friday, Saturday, nagtre-train na po yan. And aside from that, dinadala ko po yan sa training every weekdays. Lalabas ng school ng 3:30, pupunta kami sa training ng hanggang 5, uuwi kami alas 8, pagdating ng bahay, gagawa ng assignment. 10 years old. Pero alam niya na hindi siya magko-compete ng walang proper training. So sabi niya, Dad, I want to play ng fairway. Sabi ko sa kanya, sige, hanap tayo ng lugar. Nakakita po kami, 4 a.m., nagising po siya. Unfortunately, may tournament, hindi kami nakapaglaro. Nag-intay ng hanggang hapon, naglaro hanggang alas 5. Hanggang alas 5. Ngayon po, ang tournament ni Lemuel, nagising ng alas 4 ng umaga. Kanina, nag-message sa akin si Pastora, ang sabi niya, nag-nosebleed sa loob-loob ko. Ikaw ba naman mas stress, hindi ka mag-nosebleed? Pero praise God, until now, nandoon, naglalaro siya. Hindi po siya napapagod. Pag pinagalitan ko siya, itinitreat kong hindi po bata. Ang treatment ko kay Lemuel, matanda. Bakit ganon? Yung matanda, ang gusto treatment bata. Kaya walang tumatanda.
Amen? Pero I saw the improvement. Naglaro kami kahapon, sabi ko, Lemel, sabi ko, lagyan natin ng pressure. Pag tinalo mo ako, bibigyan kita ng 300. Pag tinalo mo ko, at tinalo kita, bibigyan mo ko ng 300. Praise God. Tabla kami. At that age, kaya na niya akong talunin. Why? Because of accurate and proper training. And I realize, kung ganyang kabata kaya mong stretch, dapat mas matanda, mas naintindihan kung ano ang stretching. People who are visionaries, hindi pong madaling mapagod. They are so passionate. They are so passionate. And when you are passionate, you will watch out the people around you. Pagkakaingatan mo yung mga taong nasa paligid mo because these people have influence to your vision. Iingatan mo ano ang pinapanood mo, ano ang tinitingnan mo sa cellphone mo, because everything that you do will have something to do with your vision. Sabi ko kay Lemuel, kung talagang gusto mo maging excel diyan sa golf, manood ka sa mga pro. Alam niyo po, pag si Lemuel nanood ng YouTube, ang tinitingnan niya, puro golf. Pagdating sa gabi, sabi ko, nagbasa ka na ng Bible mo? Nagbabasa po yan pagdating ng gabi. Do not just pray for success. Embrace and work for it. Amen. Minsan ako na ang umaangal sa kanya, 10:00 ng gabi, gumagawa pa rin ng assignment. Inaantok na ako. Ako po ang tinatanong. Minsan nga sabi ko, pambihira, matulog ka na. May school ka tomorrow. Not, I need to finish it. Matulog ka na. Hindi ko lang masabi, inaantok na ako. People who have vision, magagalitin. Jesus has the passion for the temple. True or not? Jesus has the passion for the temple. At nung nakita niya, hindi tama ginagawa ng tao, nagalit siya. Amen? Mambihira, kaharap mo gumagawa na ng kasalanan, okay ka pa. That's not vision. Kung nakita mo ang buhay mo, wala na sa Panginoon, if you are really visionary, and you want to stay in the presence of God, galit ka sa kasalanan. Iiwas ka sa mga tao that can influence your life negatively. Amen. I do believe wala po sa atin dito gustong kumain ng pagkaing panis. The same is true kung madaming toxic na tao sa paligid mo. People who have vision, alam niya how to associate with the right alliance. Amen? Kahit mahirap, kahit walang comfort para sa kanya, kahit it seems yung expectations niya iba, pero dahil alam niya, ito yung magdadala ng vision sa akin, he will stay grounded on that place. Amen? Pero makikita mo, ang taong walang vision, hindi yan alam kung saan ba ang kanyang platform. Kaya po, may bungang plastic. Amen? And every time that our life hindi po nagiging original, we are losing the power to influence. God, when we secure His presence, hindi lang vision, He will give you idea, the plan, how to accomplish the vision. At yung pinag-aralan natin last week, He will change your attitude. Dati po hindi ako mahilig magbasa.
Ang pinakaayaw ko po magbasa. Kaya nga po nag-engineering ako. Kasi sa engineering, mas maraming math. True or not? Sa math, marunong ka lang ng formula, alam mo lang kung paano kunin ang formula, you don't need to read. Kaya nga po hirap na hirap ako sa biology. Dahil ang biology, kailangan mo magbasa. Pero nung ginawa ni Lord, ipoposition kita sa isang lugar na ang trabaho mo, customer service. Anong gagawin mo? Mula umaga hanggang hapon, magbabasa ka. God will cause things in your life. Amen? God will cause things in your life to position you in the vision that He has given you. The destiny that He has set for you. Remember, when God created us, He already know your plans, His plans for you. He will change your attitude. Amen? He will change your mind. I just remembered. Makinig po tayo. Again, tayo, we embrace so much the truth about God has given us so much grace and gift with regards to our free will. Amen? Di ba tayo po naniniwala na ang pinakamalaki, aside from salvation, pinakamahalagang regalo na ibinigay ng Diyos sa iyo at sa akin ay yung tinatawag na free will? Free will? Again, say, free will. Sino dito naniniwala na ito yung greatest gift na binigay ng Diyos sa kanya? Itaas niyo nga po yung kamay. Alright. So, free will give us the power to choose. It give us the power to choose. Amen. Kaya po minsan ayaw natin pinapakialaman tayo. Kasi nga, God has given us free will. Amen. Now, this is the catch. Kung binigyan ka ng Diyos ng free will, bakit pagdating sa ugali mo, gusto mong Diyos pakialaman ka? Ulitin ko. Bakit sa dating sa ugali mo, na alam mong mali, ang gusto mo, ang Diyos makialam pa sa iyo? Kasi sa totoo lang, ayaw mong magbago. If you know the truth, that truth will set you free. Ang dami ng katotohanan nating narinig. Bakit until now? Your prayer, Lord, change me. Eh may free will ka nga. Kasi ang gusto mo, yung free will is for your advantage. Hallelujah. Kaya ang gusto natin, Holy Spirit, be a policeman. Because I am a criminal. When I get wrong, convict me. When I do mistake, convict me. Hallelujah. Ginawa mo pang gwardiya ang banal na spirito. It will not work that way. It will not work that way. That's why God has given you your own spirit for the Holy Spirit to bear witness with your spirit. He will reveal all the truths to you so that you will know what to do. Amen. Amen. Because God knows when you know the truth, you understand the truth will change you and transform you. Measure yourself.
every time that you have problems, every time that you're struggling in life, measure yourself. How's your obedience? Let me just read some truths. Anointing without character is disaster. Quoting WRB. Anointing without character is disaster. Anointed ka nga. Ang ugali mo hindi naman kaakit-akit. Your anointing will not help. Remember Balaam? Kung gaano siya nakakarinig sa Diyos, he died together with the enemy. He's accurate. Darating ang panahon, marami magsasabi, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demon in your name? Did we not teach your word in your name? These are anointed people. Pero ang sabi ng Diyos, nung sila'y tinignan, hindi ko kayo kilala. Who you? Who are you? And these are not few. The Bible is telling us, many will come to me. Kaya nung sinabi ni Pastor Wilbert, ramdam na ramdam ko eh. Nanalangin talaga siya, Lord, wag mong hayaan maging parte ako nung many na to. Tayo ba, nung nabasa niya, nagkaroon ka ng conviction na many will come to me, or baka nung nabasa po natin, hindi ako yan. Remember the Pharisees who prayed? Salamat, Panginoon, hindi ako tulad ng makasalanan na to. Sumusunod ako sa iyong mga salita. Hallelujah. And God is reminding us, meditate and go back to yourself. Freedom without authority is chaos. Freedom without authority is chaos. Kaya sabi ni Paul, huwag mong hayaan ang iyong kalayaan ay magdulot sa iyo para ikaw ay magkasala. Or not. Freedom without authority is chaos. Subukan niyo po sa loob ng tahanan. Ang mga anak hindi marunong sumunod sa magulang. Ang pamilya po niyan, they are loud. They are also loud. May counterfeit. Or not. Pag ang pamilya, ang mag-asawa, hindi magkasundo, they are so loud. Amen. They are very loud. Sabi ni W.R., Pastor, again, quoting from Pastor Wilbert. I think it's not Pastor Wilbert, sorry. Pastor Wilson, which was also quoted by Sister Aina. Strength impresses man, character impresses God. Strength impresses man, character impresses God. Samson fulfilled his destiny by dying together with the enemy. Masakit, no? Na-fulfill nga ni Samson destiny niya, patay naman siya kasama ng mga kaaway. That's power. Joseph fulfilled his destiny by governing them in the temple. And that's attitude. Amen? Ulitin ko. Si Samson, punong-puno ng lakas at kapangyarihan, na-accomplish ang destiny niya, ngunit siya'y patay kasama ng kaaway. Joseph fulfilled his destiny by being governor and leading in the temple of the enemy. That's what attitude and character can do to us. Kaya nga sabi ni Sister Aina dati, your attitude determines your altitude. Attitude determines your altitude. Kung maganda ang ugali mo, hallelujah, promotion follows. Amen?
you will attract promotions. Because again, people will look at your fruit. Not you. Not you. They don't love Jesus. People love His fruits. Healing the sick. Delivering those who are possessed. Providing them food. The same people who welcome Him. Hosanna, Hosanna in the highest. After 3 days, they are the same people who are telling, crucify Him. Crucify Him. Wag na po kayong masasaktan pag ayaw dumikit ng tao. Wag na po. Kaya ayaw dumikit, wala pang bunga. Madali, di ba? Mas madaling isettle ang puso kung alam mo, kaya sila nandiyan dyan, may bunga ka. You know, one thing I've learned, a true leader doesn't measure his self-worth or his value to the opinion of men. Ang totoong leader po, yung value niya, hindi po yan nakadepende sa approval at opinion ng tao sa paligid niya. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Pastor, ibig sabihin, wala nang covering. Iba po ang pinag-uusapan dito. Kasi your covering and the authority above you will nourish that leadership within you. Listen. The spirit of leadership is different from the leadership spirit. Ulitin ko. The leadership spirit is different from leadership spirit. Listen, makinig po tayo lahat. All of us here, we carry a leadership spirit. It is inherent in our life. Pinanganak ka pa lang, nandiyan na yan. Amen? But the values, the morals, the right attitude to be an effective leader, you need to learn it. And that is what you call the spirit of leadership. It doesn't mean you have the leadership spirit, you will become an effective leader. No. Somebody need to usher and teach you the value. Amen? When you become a true leader, you will not seek the opinion of men. Konti lang ang member ko. Konti lang ang tao. Naku, baka hindi talaga tayo tinawag ni Lord. Kailangan ang church, thousands, hundreds, para sabihing church. Sabi ko sa kausap ko sa pastor, listen here. Dapat maunawaan ng bawat pastor, sabi ko sa kanya, na ang source of living ng isang pastor hindi sa labas manggagaling, kundi it will come first inside the church. It's foolishness to think that you will receive such blessing outside of the ministry kung ang pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, hindi ka man lang pinagpapala. Are you telling me na ang Diyos na tumawag sa iyo at inutusan ka na pangasiwaan ang sambahan niya, hindi ka kayang pagpalain sa lugar kung saan kanya tinawag? If that will be our mentality, we cannot be an influence to the marketplace because we don't carry a testimony inside the house. True or not? True or not? Parang hindi ka naniniwala. Kaya sabi ko sa kanya, I don't mind kung konti lang ang tao sa church. Kung ako naman
hindi sumasakit ang ulo, at alam ko, the church can sustain my needs. I just need to teach them, help them, encourage them how to be fruitful. Amen? Because when people are blessed, you will be blessed. Ang laging patotoo dyan sa SCB, kung ang tupa mo payat, kahit anong gawin mong pabalik-balik ta rin yan, walang gatas na lalabas dyan. Amen. Because church is not just about salvation. Church is bringing out that leadership, that authority in the life of the people. That's why it is a journey. Amen? It is a journey. Do not tell me malaki ang church. They are more anointed than us. Hindi ako apektado. Hindi ako apektado kung mas matagal ka o hindi. Because I know kung saan ako tinawag ni Lord. And I know when the time's up, it is also God who will tell it to me. I don't compare the church with others. Because I know mayroon pong pinagkatiwalang ayusin ang Diyos sa atin. Amen? I will focus on what God is doing in the house. I will do the best that I can to grow the church, to grow the house. But to compare is not in my attitude. Amen? Bakit sila mas sexy? Bakit sila payat? Ba't tayo ang lalaki? Okay lang. Yung kultura ata ng church eh. Tingnan mo, ang katabi mo, di ba lulusog? Joke lang, kayo naman masyado kayo seryoso. Natutulog na kasi si Ate Del, kaya sinabi ko yun eh. Tingnan mo, gising na. Ito, alam mo, pag kami na sa bahay niyan, ang kukulit niyan eh. Pastor, nung si Kil nagturo, hindi kami inantok. Ano sa tingin mo? Anong gusto mo sabihin? Mababait yan pagdating sa bahay eh. Alright? So people of the Lord, we need to act accordingly to God's will. And securing God's presence will surely change your attitude. Pag sinabi mo sa akin, Pastor, sinisecure ko na, show me. I want to see the fruit. True or not? You will know the tree by its fruit. Pastor, talaga masunurin naman ako kay Lord. Pastor, mahal ko si Lord. Show me. Let me see it. Kahit hindi mo sabihin, alam ko ang nangyayari sa buhay mo. Kahit di ka tayo magkasama. Sabi ni Apostle Paul, wala man ako sa inyo, ang spirito ko nandiyan dyan. Amen? Alright. After securing your authority, what's next? Submit to all authority. Wala po yan dyan. Oo, makinig na lang kayo't magsulat na rin. Alright. After securing God's presence in your life, number 2, submit to authority to fulfill all righteousness. Bakit ka ba nagpapasakop sa otoridad? Para magampanan mo yung katwiran ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng righteousness? To simplify, righteousness is a right standing before God. Amen? And Jesus have shown us a pattern. Anong sabi ng Panginoon? Matthew 3:15. Jesus answered to him, permit it at this time, for in this way it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he permitted him. People of the Lord, listen here. We become righteous because of Christ.
But that is not enough. For us to fulfill all righteousness, it demands obedience. It demands obedience. Sabi mo sa katabi mo, obedience. Obedience. Mahirap bang intindihin ang obedience? Mahirap, hindi kayo sumagot eh. Genesis 15 verse 5 to 6. Genesis 15 verse 5 to 6. Can we open that, please? He took him outside and said, "Look up at the sky and count the stars. If indeed you can count them," then he said to him, "So shall your offspring be." Verse 6. Abraham believed that the Lord, and he credited to him as righteousness. How did Abraham demonstrated his belief to the Lord? God promised him, this is not your descendant. Ang context po ng salita ng Diyos na ito, yung sinabi ng Diyos kay Abraham, I will bless you with many seeds like a star. Pero nakita na Abraham, teka lang, matanda na ako, matanda na asawa ko. Mukhang hindi pwede. Naniwala siya. Pero ang sabi ng Diyos, hindi yan manggagaling sa balabas. Manggagaling sa iyo yan. At sabi ng Panginoon Diyos sa kanya, tinanong ni Abraham, anong kailangan kong gawin? Yan po yung istorya niyan. At sabi ng Diyos, prepare for me this, and this. Now, when Isaac came, after 15 years, dumating po si Isaac. Anong sabi ng Diyos? Now this time, the promise I have given you, give it back to me. Tayo po minsan nananalangin. May gusto ka sa Panginoon. Yung gustong-gusto mo at binigay ni Lord. Nung ibinigay niya, sabi niya, ngayon, ibigay mo sa akin yung para sa akin. Anong ginawa mo sa seed na yan? Watch out what we pray. Diba, marami po sa atin dahil hindi po tayo maingat sa panalangin. Panginoon, bigyan mo ko ng trabaho. Pasensuin mo ko pag ako ng trabaho, magiging pagpapala ako sa simbahan. People of the Lord, kahit wala kang trabaho, kung talagang tama ang puso mo, magiging pagpapala ka. Pero pag ang puso may sala, kahit pagpalain ka ni Lord, pati yung pagpapala na para sa Diyos, kukunin mo yan. It's a matter of the heart. Say it with me. The heart of the problem. Okay, ulitin natin. The heart of the problem is the problem of the heart. Hindi po bulsa may problema. Puso. Abraham waited, but he still obeyed. Why? Because he believed. He believed. In Hebrew 11 it says, yung inoffer niya si Isaac, alam ni Abraham na kahit patay, kayang buhayin ng Diyos. You cannot outgive God. Kahit po matagal na kami bago ako naging pastor, the passion and the heart to support the servant of God is already in our hearts. Naalala ko po again, so iba siguro nakarinig nyo na to, meron akong biniling equipment worth 100,000. Worth 100,000 sa Indonesia.
dahil gusto ko po matuto mag-keyboard. Listen, listen. Pagdating sa Manila, may pastor friend, yung unang-unang church na naitayo po. Walang gamit. Walang gamit. Ayaw kong makita ang tahanan ng Diyos na nagkukulang. Parang sa akin, tahanan ng Diyos tapos may kulang, nasasaktan ako. Pinagamit po namin ang keyboard. Ibinigay ko. So nagamit po yun ng church for many years. Listen, please listen. Dumating yung time, nagkaroon na po sila ng financial capacity, nakabili ng sariling keyboard. Tinawagan ako ng pastora. Ibabalik na namin yung keyboard, mayroon na kami. Sabi ko sa kanya, hindi na po akin yan. Sa inyo na yan. I have such divine fear na kung anong binigay ko sa Panginoon, babawiin ko. And God has proven to me, still, gaano man kalaki yan, you cannot outgive the Lord. Mayroon na naman isang simbahan na samahan po namin. Hallelujah. High-tech na ang ginagamit namin sa kantahan. Yung, ano yun? Yung kulay brown na sinusulatan ng pentel pen. Manila paper. Manila paper. Sabi ko, hindi pwede ganyan. Gawain to ng Diyos tapos Manila paper. Ibinigay namin yung projector. Yan, para high-tech. Kasama yung widescreen. Pagkabigay namin, yung gabi na yon, ninakawang kami. At kinuha yung projector ng office. Nag-uusap kami, bawiin ba natin? Sabi ko, wag na wag yung gagawin yan. Wag na wag yung gagawin. Hindi po namin binawi. Sapagkat alam namin, para sa Diyos yan. What kind of righteousness are we standing before the Lord? How do we live our life in front of Him? Abraham managed to offer his son Isaac when he believed God. And as written, it makes him righteous before the Lord. That's why faith without action is dead. Faith without action is dead. Job need to go through years of testing and realize at the end of the day, that testing brought him to a position where he can see God. He no longer see God. He does not just see God, hear God, but he is already seeing God. Alam nyo, nung nabasa ko po yung book of Ezekiel, it brings such conviction in my life. How do we really want to offer ourselves to the Lord? You know, sometimes we want to prophesy, but we don't understand the weight of carrying such prophecy in life. Gusto natin mag-prophesy, pero yung weight na dala-dala ng prophecy, hindi po natin naunawaan. Can we open Ezekiel 24:15 to 17? Look how obedience positions us in the righteousness of God. Ezekiel 24 verse 15. All right, hanggang 17 na, let me read. The word of the Lord come to me, saying, listen here, let's focus here. The word of the Lord came to me. Sino ang gusto dito or praying na dumating ang word ni Lord sa kanila? Taas niyong kamay. Ayan. Ayan. Halos lahat. Halos lahat. Tuloy natin. Son of man, behold, I take away from you the desire of your eyes. In other translation, it says, I will
take from you the delight of your eyes. With a stroke, yet neither shall you mourn nor weep, neither shall your tears run down. Sino ba yung sinasabi dito ng Diyos? Sino yung sinasabi ng Diyos sa kanya? Ano yan? Alright. Balik nyo dun sa kanina. Balik nyo. Do you know who's the desire or the delight of your eyes here? Yung asawa ni Ezekiel. Sabi ng Diyos sa kanya, nung dumating salita ng Diyos, Ezekiel, kukunin ko na ang asawa mo. Lord, why? Look at sabi ng Diyos, with a stroke yet, you shall mourn nor weep. Huwag kang iiyak. Neither shall your tears run down. Pambihira, no? Dumating ang word of God kay Ezekiel para lang sabihin sa kanya, kukunin ko na yung asawa mo, huwag ka iiyak, huwag kang malulungkot. Sinong gusto ulit dumating ang word of God sa kanila? Taas ang kamay. Ayan, yan mga warriors ni Lord. Amen. 17. Forbear to cry, make no mourning for the dead, and bind the tar of your head on you, and put on your shoes on your feet, and cover not your lips, and eat not the bread of men. Ano ba ang context nito? Ano ba ang context nito? Yung pinagawa ng Diyos kay Ezekiel, ito po ang prophecy ng Diyos sa Israel. Amen? What does it mean? Before God will use you, iaalaw muna ni Lord na ma-experience mo yung word. Kaya ang sabi ng Diyos kay Hosea, itong mga anak kong Israel, naging harlot sa akin. Therefore, mag-prophesy ka sa kanya, pero bago mo gawin yan, mag-asawa ka muna ng harlot. People of the Lord, yung obedience ni Ezekiel, it requires so much weight in his life in order to give that prophecy to Israel. Ang gusto lang natin, prophecy. Dagdagan natin. Jeremiah. Ano ang tawag kay Jeremiah? Sino may alam? Anong tawag kay Jeremiah? Ano? Ha? The crying prophet. During this time, there's a political and spiritual decay that is already happening to the nation of Israel. And every time Jeremiah prophesy, walang magandang binabalita si Jeremiah. True not? At hindi ordinary people ang sinasabihan niya. These are the authority of the government during that time. And every time that Jeremiah prophesy, persecution follows. Umiiyak siya. First, dahil sa mangyayari sa nation ng Israel. Second, because of so much persecution that he is facing. People don't believe what he prophesied. Sa ating bansa, naalala ko, may isang nag-prophesy dito about sa Tacloban. Nagkagulo yung body of Christ during that time. Alam niya ba yan? Kasi yung iba, nagalit. Bakit daw siya magpa-prophesy ng gano'n sa bansa? Nagkatotoo. Sometimes all we want is all the blessing.
when it comes to rebuking and correcting, it's very hard for us to accept. Matthew 34, verse 38. Matthew 10, verse 34 to 38. Are you a leader or not? Are you a leader or not? Sabi ko, are you a leader or not? Amen. Naantok na kayo, no? Are we leaders here? Are we leaders here? Think not that I come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. This was the time when Jesus instructed the disciple to go and has given them the authority to go to the nation. This message are for the disciples of Christ. Amen? Think not that I come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. 35. I came to set a man at variance. Mayroon bang ibang translation dyan? NIV. I have come to turn a man against his father. Madaling gawin, hindi. A daughter against her mother. A daughter-in-law against her mother-in-law. Amen. Remember the book of Matthew, this was written for the Jew. Yung pinag-aaralan po natin every mentoring. Ang isang emphasis po ng book of Matthew, isinulat ito sa mga Hudyo. And Jewish are the people of the Lord. Amen. So in the same way, in our time, these are for the Christians. This is for you and for me. And Jesus is telling, I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. Next. A man's enemies will be the member of his own. Kung wala pang nararamdamang persecution ikaw because of your faith, ibig sabihin, wala ka pang ginagawa kay Lord. Pero ito po yung pinakamahirap sa lahat. We compromise so much because of our love to our family. People of the Lord, you cannot change your family until they can see that you are first changed by God. If you believe that Jesus is the standard of your life, people of God, this is now the standard. Most of the time, our faith are compromised because we are very nice people. True or not? Next. Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Maging sa mga anak, it speaks of relationship. 38. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. People of God, when it speaks of the cross, remember, the wooden of cross was only used once. Ulitin ko, ang wooden cross, ginamit lang po ni Kristo minsan. What you are carrying is not the wooden cross. What you carry every day is the cross of obedience.
And there's no other way for you to carry the cross of obedience. Listen here. Listen here. There's no other way for you to carry the cross of obedience unless we know how to die daily. Amen? Bago ka makabuhat ng cross ng pagsunod, dapat matutunan muna natin paano mamatay araw-araw sa sarili natin. Therefore, I no longer live, but the life that I live by faith of the Son of God. Are you ready to carry the cross of obedience? You cannot activate your authority unless you learn first the purpose of living the authority to fulfill all righteousness. Alam niyo, ang sarap basahin ng Haggai. Can we read? Haggai chapter 2 verse 23. Haggai 2:23, and I will end up here. Sabi ko kanina, siguro matatapos ko na to. Malapit ng 2024. Hallelujah. And I will finish here. Tinitignan na ni Kuya Jeremiah yung keyboard. Uy, Kuya Jeremiah, sa akin yun ha. Hindi ko naman sinabing... All right. Can we read? On that day. All right. Listen. Sabay-sabay. On that day, 1, 2, 3, go. On that day, declares the Lord Almighty, I will take you, my servant Zerubbabel, son of Shealtiel, declares the Lord, and I will make you like my signet ring, for I have chosen you, declares the Lord Almighty. People of the Lord, look at me. You and me, we are the signet ring of God. Alam niyo po ba ang signet ring? Yung signet ring, sa panahon po ng mga monarchs, mga royal family, pag sinelyuhan po yung envelope or yung letter, yung ring na yun, yun yung itina-attach. So pag nakita yun, alam nila na ang authority galing sa hari. Alam mo ba, ang buhay mo, ikaw ang singsing ng Diyos that will represent Him here on earth. Can we all stand? I want you to close your eyes. Lift up your hearts to God. Raise up your hands to the Lord. With this in mind and the message that you received today about securing the authority in God's righteousness, I want you to look at your life now. Pwede mo bang sabihin sa sarili mo, Lord, I am your signet ring. Look at yourself. It is you and God this time. And the Lord is telling you, anak, sa iyong pagsunod, sa aking pag-aayos ng iyong buhay, ikaw ang gagamitin kong singsing bilang simbolo na binibigyan kita ng authority dito sa mundo. Cry out to the Lord. Come on, cry out to the Lord. Everyone, look at yourself. Measure up yourself. Kung may nakita ka sa sarili mo that you need to offer to God, that you need to humble yourself before the Lord, do not be like the people in Nineveh. Pagkatapos na si Jonah i-restore sa pamamagitan ng salita na kanyang binitawan sa lugar ng Nineveh, after 150 years, sa book of Nahum, nakakalungkot pong isipin, the same people
The same nation that God has saved, they are the same nation that God destroyed because of their iniquities, because of their stubbornness. At habang lumalapit ka sa Panginoon, and God is showing you those negative area of your life, I want you to commune before the Lord. Ihingi mo ng tawad. Personally, no need to speak. Hindi kailangan marinig na iba. God knows what is your heart. Come on. Humble yourself before God. He is here. He is here. Hallelujah. Come on. Allow the Lord to work in you and through you. God knows. Every time that you humble, repent genuinely before God, it is the time that God can work out through you, to change you, to form you, to transform you, to become a better person in His eyes. Oh, Father, hear your people. Here we are, humbling ourselves before you, my God. Yes, we are not perfect. Maraming bagay, nagkakamali kami. Ang masakit, Panginoon, marami dito paulit-ulit pa naming ginagawa. Alam na naming mali, pero ginagawa pa rin namin, Panginoon Diyos. Help us. Lord, I know that you have given us such free will to make the decisions. Pero kung sa panahon na ito, Lord, maraming nahirapan. Marami, Panginoon, Lord, ang nagkukulang, nagkakasala, Lord, because of the situations in their life. I pray, God, right now, intervene in the life of your people. As we submit our life before you, my God, touch us with your Spirit. Alam ko, Panginoon, kung genuine ang paghingi namin ng patawad, kung genuine ang paglapit namin sa inyo, Panginoon, we will never be the same. Pamilya man yan, asawa man o anak, financial man ang iyong nagiging problema. Hallelujah. Just offer your life first to the Lord. Whatever the situations of your life, nothing is impossible before God. He can change you. He can answer your prayer. But before He do that, He's waiting for you to come before Him. The Lord tells us, desire in the Lord. Seek God and you will find Him. Go near to God and He will come near to you. Desire Him and He will give you the desire of your heart. This is the time, people of the Lord. This is your time. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Father, let this word stir up the spirit of your people. Let this message change our hearts, oh God, and make us to be a better person. Lord, raise up that authority and leadership that is within us and continually to teach us all the spirit of leadership. Thank you, Father, for everything. Marami pong kailangan pang patutunan. Marami pang kailangan pag-aralan. But yet, in this time, dalangin ko, Panginoon Diyos, hayaan mo na ang obedience ang unang mag-manifest sa buhay ng iyong mga anak. Salamat, Ama. And this I pray in Jesus' name. Amen, amen, and amen.